Oh, masayang araw, mga ka-PL. Karugtong po ito doon sa napag-usapan po natin kanina, tungkol po doon sa naging pahayag ni Marcos na di daw po muna kailangan pauwiin ang ating mga kababayang OFW na naiipit nitong dalawang bansang nagpuputukan na mga kababayan dito sa Iran at Israel. Samantala, ang ating mga kababayan sa mga nasabing bansa na yan, abay matagal na palang humihingi ng saklolo, mga kababayan, nangangalampag na. Walang iba. Ang kinakalampag nila malamang ang ating gobyerno, mga kababayan. Tapos sasabihin ni Marcos na hindi pa naman kailangan pauwiin niya mga yan. Hayaan natin silang mag-decide kung sila ba'y iligtas pa o hindi na. Bugok! Gera nga ha? Gera! Anong inaasahan mo magiging ligtas sila? Gera! Maaaring tamaan ng ligaw na balayan kung di ka naman bangag. O eto, ang pangangalampag ng ating mga kababayan mula po sa bansang Israel. O eto, basahin ko po mga kababayan. O, saklolo, kita nyo na? Saklolo, humihingi ng tulong. O marami pang Pilipino mula Israel nangalampag nang makauwi sa Pilipinas. Tang ina ka, tapos sasabihin mo na hindi pa nila kailangan pauwiin? Anong klaseng pag-iisip mo? Presidente ka ba talaga? Ayaw mong pauwiin yung mga naiipit nating mga kababayan sa Israel at saka sa Iran? Sus ko, Ginoo ko. O eto, inihayag ng Department of Migrant Workers o DMW na pumalo na sa mahigit 100 mga Pinoy ang nagnanais na makabalik ng Pilipinas mula sa Israel. Natatakot na sila. Kasunod ng tumitinding tensyon sa pagitan ng naturang bansa at Iran. Takot na ang ating mga kababayan, Mr. President. Maawa ka naman. Baka bukas na bukas, pwede mo nang ipanawagan ulit na handa na ang ating bansa na para ilikas o iuwi yung ating mga kababayang OFW. Mag-iintay ka pa ba na merong mamatay na mga kababayan natin? Napaka-weak mo talaga. Napakawala mong silbi. Inutil ka na, Presidente. Yawa. Maiinis na naman ako nito Relax lang, PL. O eto, ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, sino may sabi? DMW. Ito yung pumalit kay Arnel Ignacio. Pumalo na raw sa 109 overseas Filipino workers o OFWs ang nagpahayag ng kanilang interes para sa repatriation kahit na bago pa raw magsimula ang palitan ng missiles attack ng dalawang bansa. Ano ang sabi? Bago pa po magpalitan ng missiles attack itong dalawang bansa, gusto nang umuwi ng ating mga kababayan. Tapos sasabihin mong hindi pa nila kinakailangan makauwi ng bansa? Pagkabugok mo na lang talagang presidente ka. Samantala ang dating Pangulong Duterte, nag-aaway pa lang, nagmumurahan pa lang yung magkabilang bansa, alam niya nang ang tungo ay gera na, agad-agad niya pinauuwi yung ating mga kababayan. Ikaw, wala lang, banjing-banjing lang. Wala kang ginagawa. Hindi mo naiisip yan? Hindi ka ba nababahala sa mga kababayan natin na baka merong malagasan ng buhay? Diyos ko, Ginoo ko, naging presidente ka pa, useless din pala. Habang nasa 24 na mga Pilipino naman daw ang naunang nangalampag ng tulong para sa agarang paglikas mula sa Israel. Nauna pa lamang po itong 24. At malamang sa mga oras na ito, sa mga araw na ito, mga kababayan, yung 100 kanina
na kabuuan ng mga OFW yung nangangalampag na gusto lang makauwi sa ating bansa, baka dumadami pa ho. Nauna pa lamang po itong 24. Pero suma total, 100 mahigit na ho, mga kababayan. Baka lalo pang nadaragdagan ito dahil sa takot. Nakita niyo naman siguro kanina, video ho na pinanood ko po sa inyo. Mga kababayan natin, nagtatago na lamang po sa tren. Yung pinaka-daanan o riles ng tren na sa ilalim ng lupa. Kasi maituturing nga rin namang ano yun, tunnel. Kasi paano, kung meron mang tumama doon na missile, at least hindi agad-agad matitibag kasi makapal ang semento nun. Doon na lang sila nagtsatsaga para maging ligtas sila. Marcos, sa palagay mo, magtatago itong ating mga kababayan doon sa tunnel, sa riles ng tren, kung sa tingin nila ay ligtas pa sila? Abay, natural, hindi na. Hindi na sila ligtas. Kaya nga sila nagtatago na. Natatakot na sila na baka tamaan sila ng mga naglalakihang missile na yan. Tapos sasabihin mo, hindi pa kailangan pa uwiin. Bangag ka talaga. O ito pa, mismong sinabi po ni Kakdak, so far, 24 have manifested their wish to come home after the attack on Iran. This is a live count. It is increasing every day. Narinig mo? Increasing every day. Nadaragdagan po ang mga kababayan nating naglalabas po ng kanilang hinanaing, nangangalampag sa gobyerno na please, pauwiin nyo na kami ng Pilipinas at hindi na kami ligtas dito. Tapos, ipapaubaya mo sa kanila, sa mga individual, sa mga pamilya nila, o ano ba, na kung sila ba'y ligtas pa o hindi na, kung sila ba'y gustong umuwi o hindi. Initiative naman, Mr. President. Huwag ka namang tatanga-tanga. Ha? Gamitin mo na mo yung kapirasito mong utak. Anak ka ng yawa. Ultimo nga, siguro yung isang barangay captain, alam kung ano ang gagawin. Dapat iligtas itong ating mga kababayan dahil hindi ho natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Baka mamaya pulbusin ng Iran itong Israel, ubos yung ating mga kababayang OFW, kawawa naman yung kanilang mga pamilya na umaasa sa kanila. Sila yung inaasahan para magkaroon ng pangangailangan sa araw-araw, pampaaral sa eskwela, bayarin sa kung ano-ano mga bayarin, tapos mamamatay dahil sa kapabayaan mo. Hindi mo naiisip yan? Ha? Ganyan ka na lang talaga kainutil? Ha? 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 Ipinapamukha mo lang sa buong Pilipinas sa mga kababayan mong inutil ka. Hindi ka karapat dapat sa pwesto mo. Diyos ko, Ginoo ko, mag-isip ka. Kababayan mo ang naiipit sa kaguluhan o digmaan nitong dalawang bansa. Hindi mo kalaban yan, kapwa mo yan Pilipino. Dugo sa dugo, laman sa laman, kababayan mo yan, kapwa Pilipino, kapatid natin yan. Huwag mong pabayaan yan. Huwag kang maglalabas ng kapalpakan ng mga pahayag mong di pa kailangan. O baka naman nahihirapan ka. Baka napakamot ka na naman sa ulo, nung gagawin natin. Tanga, edi iligtas mo. Bobong puta. Di ba, mga kababayan? Tama ba naman yun? Presidente ka? Ha? Sasabihin mong, hindi pa kinakailangan, initiative na lang. Gamitin mo yung kukote mo, naiipit na mga kababayan mo, tulungan mo. Kung halimbawa, pamilya mo ang naroon, ha? Mga anak mo, asawa mo, naroon, naipit. Nasabihin mo rin na hindi pa sila kinakailangan ilikas. Dahil sa palagay mo, ligtas pa naman sila. Ganun ba? Napakatanga mo. Di ba, mga kababayan? Tama pa ba itong ginagawa? O sinasabi nitong presidente natin, mga kababayan?
tama pa bang tawagin nating presidente ito? O, ito pa, dagdag ko. Ito rin yung ito, iba naman to. Tungkol naman po ito sa droga. Isang tabi na po natin yung pagiging inutil niya dyan sa pagdesisyon, sa pagpapauwi sa ating mga kababayan. Ito, oh, di ba, natandaan ho ninyo. Sinabi, kung di ako nagkakamali, pasensya na ha, sinabi yata ni General Marbil na pinilitan nitong si General Torre na lesser na daw mga kababayan ang droga sa ating bansa at basta kaunting bilang na lang daw talaga mauubos na. Yan, kumaga parang gusto nila palabasin na wala nang droga sa ating bansa. Napaka-imposible, napakarami nagsipaglutangan sa dagat. So eto, inamin niya ho mismo mga kababayan na meron pa, laganap pa ang droga sa ating bansa. O ano, no, President Bongbong Marcos admits, kita nyo na, that the drug problem remains prevalent in the country but said that he was already tasked authority to double down on solving the issue. No, nag-utos na di umano siya mga kababayan na dapat doble trabaho para mapababa ang bilang nitong issue sa droga para ma-solve na ito, no? Pero inaamin niya mga kababayan na meron pa ring problema ang ating bansa tungkol sa droga. Akala ko ba wala na? Akala ba naming mga kababayan ninyo kapirasito na lang ang mga droga sa ating bansa? Ngayon, inaamin mo na sa bibig mo mismo lumabas. Nahuli ka sa sarili mong bibig. So, ibig sabihin, yung mga sinabi noon sa balita na wala nang droga, kakaunti na lang, kasinungalingan lang pala yun. Ano? Papogi lang yun. Di ba? Oh. Ito yung mismong isa pang sinabi niya mga kababayan, no? We still have a drug problem in this country. O, kita nyo na? O, syempre, pumapasok pa rin yung shabu. So, sabi ko, hit-hitin mo, ano? Hindi, ito, hulihin ninyo yung malaki, tsaka puntahan ninyo kung saan pumapasok. Yun ang isara natin. And we're slowly doing that, Marcos said during an episode of the BBM podcast. Dito, doon niya pala sinabi yun sa podcast niya. Aminado siya na meron pa pumapasok ng mga pulburon o shabuyas, mga kababayan. Puro kasi kayo kasinungalingan. Puro kayo kayabangan. Sinasabi nyo wala ng droga. Bigla nyong sinabi ngayon na problema pa rin ito sa ating bansa dahil noong nakaraang linggo, maraming nagsipaglutangan sa dagat na sangkaterbang droga. Hindi natin alam. Baka yun drama na naman. Para pabanguhin na naman kayo o pabanguhin ninyo yung sarili ninyo. Di ba? Huli sa sariling bibig si bangag mga kababayan. Okay. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-ingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.